Ikinasa ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ng isang protesta bago ang Bicameral Conference Committee hearing ngayong araw. Git ng bayan, dapat isa-publiko ng BICAM ang lahat ng insertions at amendments sa panukalang 2026 national budget, kasama ang listahan ng allocables ng bawat kongresista at senador. Panawagan ng grupo, ilatag ang lahat ng pagbabago sa budget at tiyakin na ang pondo para sa susunod na taon ay naglilingkod sa taong bayan at hindi sa iilang makapangyarihan. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Bayan Secretary General Mong Palatino. Good evening sa iyo, Sir Mong. Good evening, Ann, at saka kay George, at saka sa ating mga babaeng nakikinig po sa ating programa. Nagsimula na nga ang unang araw ng BICAM hearing. Meron na ring ilang items na naaprubahan ang budget. Na-monitor niyo po ba ang BICAM ngayong araw and what is your feedback so far? Una, yung Open BICAM, matagal na pong panawagan ng taong bayan yan na dapat bukod sa pwedeng manood, ang publiko mismo sa hearing ay i-live stream. Wini-welcome natin ang Open BICAM pero at the same time tayo ay dismayado sa delay. At the same time, yung panawagan natin na dapat ilabas lahat ng dokumento na pwedeng gamitin ng kababayan natin para suriin yung mga pinag-uusapan sa BICAM, especially kung ano yung mapag-uusapan. Do you see this as a positive development, itong pag-live stream ng BICAM at ang mga dokumento ay naka-upload na pwede mong tignan in real time as the BICAM hearing is ongoing? Ito ay mas magandang praktika pa rin compared sa mga nagdaang taon. Pero wag din po natin kalimutan yung regular session ng Congress at Senado, open din naman sa public at naka-live stream pa nga. Pero hindi naging parang paraan yon para maiwasan yung korupsyon, yung mga insertion. Kaya dito, ang panawagan natin sa ating mga kabayan, yung vigilance ay kailangan magpatuloy. Huwag tayong maging complacent. At kailangan yung panawagan natin ay dapat isulong yung accountability, tapos maiwasan yung mga insertion, plus yung mga allocables na tinatago sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. So for example po, binalita kanina, tinapyasan yung budget ng flood control, positive. Nilagay sa ibang mga ahensya, okay pa din kasi sa mga social services. Pero ang next natin kailangan bantayan, yung distribution ba o yung paano siya gastusin ay maayos pa rin ba o endorsement pa rin ng mga politiko. So halimbawa, napunta sa education, pero who will endorse the programs, projects per district? Mga mambabatas pa rin ba? Yan po ang kailangan isagutin sa taong bayan. Speaking of Department of Education, inaprubahan na yung higit 958 billion pesos na budget para sa DepEd Office of the Secretary. Any comment on this? Dapat lang po talaga dagdagan ang budget sa education. Every year, yan din naman po ang kanilang sinasabi na education is the top priority ng ating national budget. Pero at the same time, kulang na kulang pa rin ito sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon, dinagdagan nila, magandang balita pa rin yan, pero sana yung paraan ng distribution ng pondo sa education sector ay hindi through patronage. Halimbawa, yung mga, kunyari, ayuda, mga public works, na may intervention pa rin ang mga nakaupo sa politika. Yan po ang kailangan nating bantayan. Sir Mong, merong ilang mababatas na hindi dumalo sa unang araw ng BICAM. Do you think this is a missed opportunity? Well, yun nga ang nakapagtataka. Historic BICAM daw, pero wala sila sa pulong na ito. Meron bang laganap na secret BICAM kahapon o mga nakaraang araw na doon sila nagpunta? Pero kung wala sila dito, kailangan malaman ng taong bayan yung sagot. Tapos, paalala sa atin to na patuloy na magbantay, panoorin yung BICAM hanggang sa mga susunod na araw. Pero natatawa lang ako kanina, may mga senador na nagsabi, open tayo, may public disclosure. Sana ganyan din yung attitude sa lahat ng mga issue, no? Meron kasing mga issue na ayaw nilang pag-usapan noon, no? Parmali, yung impeachment. Kumbaga, yung ating prinsipyo na transparent, open, public disclosure should be applied to all matters na may public concern. What do you think is the reason, Sir Mong, kung bakit hindi dumalo itong ibang mga senador na ito? Baka meron silang year-end party, hindi ko talaga alam. Pero ang malinaw, trabaho po nila ito.
BICAM ito, hindi lahat ng senador, hindi lahat ng mga House of Rep members pwedeng pumunta sa BICAM. Selected yan. Delegated ka. It's an important task. Ang malaking issue ngayon ang corruption. You have to explain to the public bakit wala ka. Hindi po ito isang buwan, ilang araw lang po ito. Isang araw mismo sa BICAM hearing, marami kang hindi matatanong, malalamang bagay. Umasa din ba sila sa live stream? Pero deserve natin na malaman ang sagot kasi napakahalagang issue ito. Malalaman natin bukas sa pangalawang araw kung magiging complete attendance ang mga member ng Senate and also the House. Now with the assurance given by the Palace, the House and the Senate na ang 2026 budget will be passed on time and responsive to the needs of the Filipino people, sapat ba ito? Kumpiyansa na po ba kayong malinis ang budget para sa 2026? Maganda po yung tanong nyo kasi yan din po ang kanilang pangako ng mga nakaraang taon. Every budget deliberation, every budget approval, BICAM hanggang pirmahan ng Pangulo, the budget will be open, clean, walang korupsyon, walang bahid. Pero nakita natin ngayon taon, sumabog yung malaking issue ng korupsyon. Kaya ang hamon sa ating mga kababayan, patuloy tayo magbabantay. Habang may BICAM, yung final BICAM report hanggang sa ma-ratify ng both houses of Congress, yung dokumento na ipapasa sa palasyo, babantayan natin yan. At handa rin po tayo magprotesta hanggang sa pirmahan niya ng Pangulo dahil nakasalalay dito yung pera ng bayan. Pera ng bayan na napatunayan natin, napakadaling gastusin, nakawin ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Ipagpapatuloy niyo po ba ang inyong protest sa pangalawang araw? Bukas po, hindi na tayo makapag-protesta, nakapag-deliver tayo ng message kanina. Nagpahayag tayo ng ating dismaya na delayed ang BICAM. Pangalawa, yung hamon natin. Ilabas ang mga dokumento, kailangan maging transparent at kailangan pampanagutin yung mga kurakot. Pero tayo po ay naghahanda sa protesta sa Manjola kapag ito ay pirmahan ng Pangulo. Kasi hindi lang po ito 2026 budget eh. Paano yung ongoing investigation? Paano yung issue ng allocable? Yung malaking unprogrammed appropriation, yung kickback delivery issue. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pagkilos sa ating mga komunidad hanggang sa harap ng mga opisina. Yan po si Bayan Secretary General Mong Palatino. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po. Magandang gabi ulit sa ating mga kababayan.